Akala niya'y namumuhay siya sa isang perpektong pagsasama hanggang sa matuklasan niyang ang asawa at biyenan ay lihim na nagbabalak agawin ang lahat ng kanyang ari-arian. Mula sa isang babaeng niloko at pinatahimik, pinili niyang tumayo at baligtarin ang laban sa mismong pulong ng mga stockholder upang bawiin ang kapangyarihan at dangal. Ngunit habang unti-unting nabubunyag ang madidilim na lihim ng pamilya at ng nakaraan, handa ba siyang harapin ang tunay na halaga ng katotohanan? Ang halimuyak ng mga puting rosas at lilis ay bumabalot sa buong dining hall ng mansyon ng mga Crisologo sa Forbes Park. Ang bawat kubyertos na gawa sa pilak ay kumikinang sa ilalim ng dahan-dahang pagindayog ng aranyang gawa sa kristal. Mahinahon ang tugtog ng isang classical na piyesa mula sa mga nakatagong speaker, sapat lamang upang magbigay ng pakiramdam ng kapayapaan at karangyaan. Para kay Althea Romualdez Crisologo, perpekto ang lahat. Maingat niyang inayos ang isang tangkay ng rosas sa gitna ng florera. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kabuuan ng silid. 5 taon. 5 taon na silang kasal ni Joaquin. At sa loob ng 5 taon na yon, ginawa niyang sentro ng kanyang mundo ang lalaki. Bawat anibersaryo, sinisiguro niyang mas espesyal pa ito kaysa sa nauna. Napangiti siya habang inaalala ang araw ng kanilang kasal. Ang kanyang ama, na nooy malakas pa, ang naghatid sa kanya sa altar. Nakita niya ang mga luha ng ligaya sa mga mata nito habang ibinibigay ang kanyang kamay kay Joaquin. Alagaan mo ang aking prinsesa, ang tanging habilin nito. At sa paningin ni Althea, tinupad iyon ni Joaquin ng higit pa sa kanyang inaasahan. He was the perfect husband. Maalaga, malambing, at laging ipinaparamdam sa kanya na siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Everything looks perfect, my love. Isang mainit na yakap mula sa likuran ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Joaquin ay tila musika sa kanyang pang-amoy. Humarap si Althea at sinalubong ang mga labi ng kanyang asawa. Isang halik na puno ng pagmamahal, o yun ang akala niya. Para sa pinakamamahal kong asawa, bulong ni Joaquin, may kinuha siyang isang maliit at eleganteng kahon mula sa bulsa ng kanyang coat. Happy anniversary, Althea. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang kahon. Isang kwintas na diamante ang sumilaw sa kanya. Simple, ngunit kumikinang sa kariktan. Napasinghap siya. Joaquin, it's beautiful. Just like you, sagot nito. At kinuha ang kwintas para isuot sa leeg niya. Habang kinakabit nito ang lock, naramdaman ni Althea ang malamig na metal sa kanyang balat, kasabay ng mainit na hininga ni Joaquin sa kanyang batok. Napapikit siya sa kilig. Sa mga sandaling iyon, isang mahinang pag-vibrate ang narinig niya mula sa lamesita. Ang telepono ni Joaquin. Nakita niya itong mabilis na lumingon. Kinuha ang telepono at itinago ito sa kanyang bulsa nang hindi tinitingnan. Sino yon? Tanong ni Althea. Sinusubukang silipin kung sino ang tumatawag. Wala yon. From the office. Mamaya ko naiintindihin. Mabilis na sagot ni Joaquin, sabay ngiti. Tonight is for us. Isang maliit na kurot ng pagdududa ang dumaan sa isip ni Althea. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Pinili niyang maniwala sa kanyang asawa. Palagi. Nariyan na pala ang mag-asawa. Ang boses na yon ay mula kay Dolores Crisologo, ang ina ni Joaquin. Nakangiti itong lumapit sa kanila. Ang mga alahas nito ay kumikinang na tila nakikipagpaligsan sa chandelier sa itaas. Yumakap ito kay Althea, isang yakap na medyo mahigpit. Happy anniversary sa inyo mga anak. Althea, Hija, you look stunning. Bagay na bagay sa iyo ang kwintas na yan. Salamat po, Mama. Magalang na sagot ni Althea. Napakaswerte mo talaga kay Joaquin. Patuloy ni Dolores habang hinahaplos ang braso ng kanyang anak. Alam mo ba, noong una, marami ang nagsasabi na hindi kayo bagay. Na si Joaquin ay isang simpleng tao lamang para sa isang Romualdez, pero ipinaglaban ka niya.
Isinakripisyo niya ang lahat para sa'yo, para patunayan na karapat-dapat siya. Kaya dapat, alagaan mo siyang mabuti. Tumango si Althea. Ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat. Ang mga salita ni Dolores, sa halip na maging insulto, ay naging paalala sa kanya kung gaano siya kamahal ni Joaquin. Hindi niya napansin ang matalim na tingin na ipinukol ni Dolores sa kanyang anak, isang tingin na tila nagbababala. Ang hapunan ay naging masaya at puno ng tawanan. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga nakaraang bakasyon, sa mga plano para sa hinaharap. Si Joaquin ay nanatiling perpektong Ginoo. Laging pinupuno ang baso ni Althea. Laging may mga matatamis na salitang binibitawan. Kung mayroon mang tensyon sa pagitan ng mag-ina, hindi ito ipinahalata kay Althea. Nang gabing iyon, habang nakahiga na sila sa kanilang malawak na kama, niyakap ni Althea ang kanyang asawa. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa dibdib nito. Dinig na dinig ang bawat tibok ng puso ni Joaquin. "I love you so much, Joaquin," bulong niya bago siya tuluyang dinalaw ng antok. "I'm the luckiest woman alive." Naramdaman niya ang isang halik sa kanyang noo. "I love you too, Althea," sagot ni Joaquin. Ngunit nang mahimbing na ang tulog ni Althea, dahan-dahang inalis ni Joaquin ang pagkakayakap nito. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng isang bakas ng pagod at pagkainip. Bumangon siya ng walang ingay at tumayo sa harap ng malaking bintanang salamin. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na kumikinang sa dilim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi niya maialis. Ang bawat matamis na salitang binitiwan niya kanina, ang bawat halik, ang bawat yakap, lahat ay bahagi ng isang perpektong pagganap. Isang pagganap na sa loob ng 5 taon ay halos nakabisado na niya. Ngunit sa gabing ito, mas mahirap itong gawin. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang alisin ang amoy ng kasinungalingan na kumakapit sa kanyang balat. Naglakad siya patungo sa banyo at di nagtagal. Ang mahinang tunog ng agos ng tubig mula sa shower ang tanging naririnig sa malawak na silid-tulugan. Sa katahimikan, ang mahimbing na pagkakatulog ni Althea ay bahagyang naistorbo. Marahil ay dahil sa pagbabago ng bigat sa kama o marahil ay sa isang panaginip. Gumalaw siya at sa kanyang pagbaling ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagmulat. Madilim ang silid, tanging ang sinag ng buwan mula sa labas ang nagbibigay ng kaunting liwanag. At sa gitna ng dilim na yon, may isang bagay na umagaw sa kanyang pansin. Sa ibabaw ng nightstand sa tabi ni Joaquin, isang maliit na ilaw ang umilaw. Ang telepono nito. Nanginginig ito ng bahagya. Isang senyales ng isang bagong mensahe. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata, sinusubukang bumalik sa pagtulog. Ngunit ang ilaw ay nanatili. Matigas ang ulong nagniningning sa kadiliman. Sino kaya ang magte-text kay Joaquin ng ganitong oras ng gabi? Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang gumapang palapit. Ang tunog ng shower mula sa banyo ay tila nagkukubli sa kanyang bawat galaw. Inabot niya ang telepono. Hindi ito nakalock. Ang mensahe ay kitang-kita sa screen. Ang puso ni Althea ay biglang tumigil sa pagtibok. Isang pangalan ang nakarehistro. O mas tamang sabihing, mga inisyal lamang. BS. At sa ilalim nito, isang maikling pangungusap na tila isang punyal na direktang tumusok sa kanyang dibdib. Winawasak ang perpektong mundong itinayo niya sa loob ng 5 taon. "Missed your touch. See you at our usual spot tomorrow." Paulit-ulit na binasa ni Althea ang mga salita. Ang bawat letra ay tila laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Ang init ng pagmamahal na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nakapapasong lamig. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa kaysa sa lagaslas ng tubig mula sa banyo
kung saan naroon ang kanyang asawa. Ang lalaking ilang minuto pa lang ang nakalipas ay nagsabing mahal na mahal siya. Nakatitig lamang siya sa screen. Ang mga salita ay nagsasayaw sa kanyang paningin. Ang kasinungalingan sa likod ng mga halik ay biglang naging malinaw na malinaw. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila isang mapanuksong paalala ng perpektong umaga na dapat sana ay nararamdaman ni Althea. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagbabanta. Walang tulog ang kanyang mga mata at ang bigat ng katotohanang nakita niya kagabi ay nakadagan sa kanyang puso. Ang diamanteng kwintas na nakasabit sa kanyang leeg ay hindi na nagbibigay ng init. Sa halip, ito'y tila isang malamig na tanikalaam. Habang naghahanda si Joaquin para sa trabaho, pinagmasdan siya ni Althea. Ang bawat galaw nito, ang pagsusuot ng mamahaling relos, ang pag-aayos ng buhok, ang pagpili ng isusuot na necktie, ay parehong-pareho pa rin. Kumikilos siya na para bang walang anumang nagbago. Na para bang ang mundo nila ay perpekto pa rin. Ang normalidad na yon ang mas lalong nagpapahirap sa dibdib ni Althea. Lumapit siya rito, kinuha ang napiling necktie, at siya na mismo ang nag-ayos nito sa kwelyo ng asawa. Ito ang kanilang ritual tuwing umaga. Ngunit ngayon, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Joaquin, panimula niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. May nag-text sa'yo kagabi. Late na. Saglit na natigilan si Joaquin. Isang halos hindi mahahalata na pagbabago sa kanyang mga mata ang nakita ni Althea. Ngunit kasing bilis din itong nawala at napalitan ng isang malambing na ngiti. Ayon ba? Magaan niyang sabi. Sabay tawa. Si Ben Santiago yon, my love, yung bagong project manager natin sa BGC. Sobrang kulit nun, kahit hating gabi na, nangungumusta sa progress ng project. Huwag mo nang isipin yun. Ben Santiago, BS. Ang paliwanag ay tila perpektong akma sa mga inisyal. Napakabilis, napakadulas. Para bang sanay na siyang magpaliwanag. Pakiramdam ni Althea, para siyang hangal na nag-iisip ng kung ano-ano. Ganoon ba? Iyon na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Hinalikan siya ni Joaquin sa noo. Oo, ganoon nga. You're overthinking again, my love. Huwag mong stress-in ang sarili mo sa mga ganitong bagay, okay? I love you. Inayos nito ang kwelyo at kinuha ang kanyang briefcase. Mauna na ako. Mama will be here for lunch. At sa isang iglap, mag-isa na lang si Althea sa kanilang silid. Yakap-yakap ang sarili. At pinipilit paniwalain ng isip na tama si Joaquin na siya lang ang nag-iisip ng sobra. Upang maibsan ang gumugulo sa kanyang isipan, nagpasya siyang bumaba. Naabutan niya si Dolores sa garden, nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Ang imahe ng isang sopistikada at payapang ginang. Lumapit si Althea, umupo sa tapat nito, nagbabaka sakaling makahanap ng kapanatagan. Mama, good morning po. Bati niya. Good morning, Hija. Sagot ni Dolores nang hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Mukhang puyat ka. May problema ba? Nag-aalangan man ay nagpatuloy si Althea. Mama, normal lang po ba na mag-alala minsan sa asawa mo? Sa wakas ay ibinaba ni Dolores ang dyaryo. Tinitigan niya si Althea ng isang matalim na tingin na nababalutan ng kunwaring pag-aalala. Anong ibig mong sabihin? Wala naman po. May napansin lang po ako. Pero sabi ni Joaquin, guni-guni ko lang daw. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dolores. Hija, pakinggan mo ako. Ang isang lalaking tulad ng anak ko, matagumpay, makisig, abala, ay laging napapalibutan ng mga tao. Maraming kausap, maraming inaasikaso. The worst thing a wife can do is to be paranoid. Ang pagiging selosa at paladuda,
Iyan ang nagtutulak sa isang lalaki palayo. Ang mga salita ay tumama kay Althea na parang mga sampal. Magtiwala ka sa asawa mo. Pagpapatuloy ni Dolores, ang boses ay naging mas malumanay, ngunit may diin. Binigay niya ang lahat para sa'yo. Huwag mong sirain ang tiwalang yon dahil lang sa mga walang basehang hinala. Huwag kang maging praning, Althea. It's not a good look on a Romualdez. Napatungo na lang si Althea. Tama siguro si Mama Dolores. Siya ang may problema. Siya ang sumisira sa kanilang perpektong pagsasama. Sa buong maghapon, sinubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Inasikaso niya ang bahay, tumawag sa ilang mga kaibigan, ngunit ang imahe ng text message ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanilang walk-in closet, napansin niyang naiwan ni Joaquin ang luma nitong briefcase na bihirang gamitin. Naalala niyang minsan nabanggit nito na may mga importanteng dokumento roon dahil sa kagustuhang maging isang mabuting asawa at alisin ang pagdududa sa isip, naisip niyang ayusin ito. Binuksan niya ang briefcase, mga luma at nagkapatong-patong na papeles. Habang isa-isa niya itong inaalis, may nahulog mula sa isang nakatagong bulsa, isang wallet. Ngunit hindi ito ang wallet na araw-araw ginagamit ni Joaquin. Gawa ito sa mamahaling katad, ngunit halatang luma na at bihirang buksan. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ito. Pagbukas niya, wala itong lamang pera. Ang laman nito ay isang makapal na tumpok ng mga nakatuping resibo. Dahan-dahan, binuklat niya ang una. Isang resibo mula sa The Peninsula Manila. Isang deluxe suite. Ang petsa, 2 linggo na ang nakalipas. Iyon ang araw na sinabi ni Joaquin na may all-day board meeting siya sa Alabang at hindi siya makakauwi para sa hapunan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang isa pa. Isang resibo mula sa Shangri-La at the Fort. Isang weekend stay. Ang petsa noong nakaraang buwan. Iyon ang mga araw na sinabi nitong nasa Batangas ito para sa isang business trip kasama ang mga kliyente. Nangangatog na ang kanyang buong katawan. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat resibo ay isang patunay, isang sampal ng katotohanan. At pagkatapos, nakita niya ang pinakamasakit sa lahat. Isang resibo mula sa Cartier. Petsa, 3 araw bago ang kanilang anibersaryo. Ang binili. Isang love bracelet. Hindi ito ang kwintas na ibinigay sa kanya. Isang mamahaling pulseras na hindi niya kailanman nakita. Ang mga resibo ay tila mga buhay na bagay na sumisigaw ng katotohanan sa harap niya. Katotohanang pilit niyang itinatanggi. Ang lahat ng kasinungalingan, ang mga meeting, ang mga business trip, lahat ay malinaw na ngayon. Hindi maaari. Kailangan niya ng isang huling patunay, isang bagay na hindi niya maitatanggi. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang pangalan ng hotel sa isa sa mga resibo, nagdial siya. Sa bawat pagring, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Good morning, The Peninsula Manila. How may I help you? Sagot ng isang magalang na boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Althea. Pinilit na gawing professional at kalmado ang kanyang boses, kahit na ang mundo niya ay unti-unti nang gumuho. Good morning, sabi niya. I'm calling from Mr. Joaquin Crisologo's office. I'd just like to confirm his reservation for tomorrow. Ilang sandali ng katahimikan habang tinitingnan ng receptionist ang kanilang sistema. Para kay Althea, ang bawat segundo ay isang walang hanggan. Yes, ma'am. Masiglang sagot ng babae sa kabilang linya. Ang mga sumunod nitong salita ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Althea. Confirmed po ang reservation ni Mr. Crisologo at ni Miss Isabella Santiago para bukas. Nabitawan ni Althea ang telepono. Bumagsak ito sa malambot na carpet ng walang ingay
Ngunit sa kanyang pandinig, ang tunog ay kasing lakas ng isang pagsabog na yumanig sa buong pundasyon ng kanyang pagkatao. Isabela Santiago. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Ang bawat letra ay isang patalim na humihiwa sa kanyang dibdib. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos at para siyang sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang mabangis na pagwawala ng kanyang puso. Ang mga alaala ng nakaraang 5 taon ay bumalik sa kanya sa isang mabilis at masakit na paraan. Ang kanilang kasal, ang mga pangako, ang matatamis na ngiti, ang mga yakap, ang mga halik. Lahat ng yon ay nabahira na ngayon ng lason ng kasinungalingan. Ang perpektong mundo na buong pagmamahal niyang inalagaan ay gawa pala sa salamin. At ngayon, ito'y basag, pira-piraso. At ang bawat piraso ay sumusugat sa kanya. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sunod-sunod, mainit at puno ng sakit. Hindi ito ang iyak ng pagdududa, ito ang iyak ng katotohanan. Isang nag-aapoy na galit ang unti-unting pumalit sa panlalamig na kanyang naramdaman. Galit sa sarili dahil sa naging bulag siya. Galit kay Dolores sa pagmamanipula nito sa kanya. At higit sa lahat, isang matinding galit para kay Joaquin. Kinakailangan niyang makita. Kailangan ng kanyang mga mata na saksihan ang katotohanang dinudurog siya. Mabilis siyang kumilos, walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi nag-abalang magpalit ng damit o mag-ayos ng sarili. Tulala siyang naglakad palabas ng mansyon, hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga kasambahay. Habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng EDSA, ang mga ilaw ng syudad ay nagsasayaw sa kanyang paningin. Lumalabo dahil sa walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha. Ang manibela ay mahigpit niyang hawak. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na. Sa isip niya, paulit-ulit na naglalaro ang boses ni Joaquin. I love you, Althea. Huwag mong stress-in ang sarili mo. Si Ben Santiago yon, my love. Mga kasinungalingan. Lahat. Ang kanyang sasakyan ay tila may sariling isip. Alam kung saan patungo. Makati. Ang puso ng komersyo, ang sentro ng karangyaan. At ngayon, para sa kanya, ang sentro ng kanyang personal na impyerno. Pumasok siya sa parking lot ng The Peninsula Manila. Ipinarada ang sasakyan sa isang madilim na sulok kung saan kitang-kita niya ang engrandeng entrance ng hotel. Pinatay niya ang makina. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang kanyang sariling hininga. Mabibigat, nanginginig, at basag. Nakatitig lamang siya sa lobby. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng manibela. Isang bahagi niya ang gustong umalis na lang, umuwi. At magkunwaring isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay kailangang manatili. Kailangan niyang tapusin ito. Ilang minuto siyang naghintay. Ang bawat segundo ay tila isang oras. At pagkatapos, nakita niya sila. Mula sa umiikot na salaming pinto ng hotel, lumabas si Joaquin. Nakangiti ito, isang nangiting hindi kailanman nakita ni Althea. Isang nangiti na malaya, walang pagkukunwari, at puno ng ligaya. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito, ay isang babae. Isang babaeng napakaganda. Ang mahaba at alon-alon nitong buhok ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang suot nitong pulang bestida ay lalong nagbibigay diin sa perpekto nitong hubog. Tumatawa ito, isang tawang malutong at puno ng kumpiyansa. Siya si Isabela Santiago, ang babae sa telepono, ang babae sa mga resibo. Para kay Althea, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng syudad ay biglang naglaho
napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay isang suntok na nagpapaalala sa kanya ng kataksilang nasasaksihan niya. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo, ngunit pilit niyang pinanatiling dilat ang kanyang mga mata. Kailangan niyang makita ang lahat. Nakita niya kung paano bumulong si Joaquin sa tainga ni Isabela. Nakita niya kung paano ito humalakhak at mahinang pinalo ang dibdib ng kanyang asawa. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Joaquin sa babe. Isang tingin na puno ng pagsamba. Isang tingin kailanmay hindi nito ibinigay sa kanya. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa isang mamahaling sasakyan na naghihintay sa kanila. Isang sasakyang alam na alam ni Althea dahil ito ay nakapangalan sa korporasyon ng kanyang pamilya. Huminto sila sa tapat ng pinto. May kinuha si Joaquin mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na pulang kahon. Cartier. Ang puso ni Althea ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Binuksan ito ni Joaquin at inilabas ang isang gintong pulseras, ang love bracelet. Maingat niya itong isinuot sa pulso ni Isabela at pagkatapos ay magiliw na hinalikan ito. Ang eksena ay parang isang romantikong pelikula, ngunit para kay Althea, ito ang pinakamalagim na trahedyang nasaksihan niya sa buong buhay niya. Bilang isang perpektong Ginoo, binuksan ni Joaquin ang pinto ng sasakyan para kay Isabela. Ngunit bago pa man ito tuluyang makapasok, marahan niya itong hinila pabalik. At doon, sa harap ng lahat, sa ilalim ng mga ilaw ng Makati, hinalikan ni Joaquin si Isabela. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay puno ng pananabik, ng pagnanasa, ng isang uri ng pagmamahal na alam ni Althea na hindi niya kailanman natanggap. Ang paraan ng paghawak ni Joaquin sa baywang ni Isabela, ang paraan ng pagsuklay ng mga daliri ng babae sa buhok ng kanyang asawa, bawat detalye ay isang karayom na tumutusok sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Iyon na, ang pagbagsak ng maskara, ang lahat ng pag-asa, lahat ng pagmamahal, lahat ng pangarap na binuo ni Althea ay gumuho sa isang iglap. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na niya makayanan. Naramdaman niya ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang mga pisngi. Umiiyak na pala siya. Ngunit hindi ito iyak na may kasamang hikbi. Ito ay isang tahimik na pagtangis, ang pagluha ng isang pusong pinatay. Pinanood niya silang umalis. Ang pulang ilaw ng sasakyan ay unti-unting naglaho sa dilim. Iniwan siyang mag-isa sa loob ng kanyang kotse, basag at wasak. Ilang minuto siyang nanatiling tulala, nakatitig sa kawalan. Ang sakit ay naroon pa rin, humihiwa, ngunit may ibang damdamin na unti-unting gumapang sa kanyang sistema. Isang bagay na malamig, isang bagay na matigas. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay naglaho, napalitan ng isang malamig at blangkong ekspresyon. Ang mga kamay niyang nanginginig kanina sa manibela ay tumigil. Humigpit ang kanyang pagkakahawak dito, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong tuklas na determinasyon. Ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa para sa pag-ibig ay namatay na sa gabing iyon. Ang isinilang na kapalit ay isang taong hindi niya pakilala, isang taong pinanday sa apoy ng pagtataksil. Walang emosyon niyang isinara ang kanyang mga palad. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang pagod ngunit nag-aalab. Huminga siya ng malalim, hindi para pakalmahin ang sarili, kundi para tipunin ang bawat piraso ng kanyang nawasak na pagkatao. Sinusian niya ang sasakyan. Ang ugong ng makina ay tila isang sigaw ng digmaan sa katahimikan ng gabi. Inatras niya ang kotse. Ang mga gulong ay bahagyang umiskit sa semento. Ngunit hindi siya umuwi sa kanilang mansyon sa Forbes Park, ang pekeng palasyong itinayo sa mga kasinungalingan. Hindi rin siya tumungo sa bahay ng kanyang mga kaibigan para maghanap ng balikat na iyakan. May isang lugar lang siyang kailangang puntahan.
Buong determinasyon niyang iminaneho ang sasakyan patungo sa BGC, sa Toreng Salamin, kung saan matatagpuan ang opisina ng isang taong hindi siya kailanman lolokohin, ang abogado ng pamilya Romualdez. Ang opisina ni Attorney Antonio de Guzman ay matatagpuan sa ika-35 palapag ng isang toreng salamin sa Bonifacio Global City. Ang silid ay amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy, isang amoy ng tradisyon, katapatan at kapangyarihan. Si Attorney de Guzman, isang lalaking nasa edad na 70 anyos na may buhok na kulay pilak, ay ang kanang kamay ng yumaong ama ni Althea. Sa loob ng 40 taon, siya ang naging tagapagtanggol ng pangalan at yaman ng mga Romualdez. Nang pumasok si Althea sa kanyang opisina, hating gabi na. Ang pagod at sakit ay bakas pa rin sa kanyang mga mata, ngunit natatabunan ito ng isang bagong liwanag. Isang liwanag na malamig at matalim. Hija, bati ni Attorney de Guzman. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang dalaga. Anong nangyari? Bakit ka na parito ng ganitong oras? Hindi umupo si Althea. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Tito Antonio, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang emosyon. Kailangan ko ng tulong mo. Ano man yon, Althea, alam mo yan. Gusto kong simulan mo ang isang full financial audit sa Romualdez Holdings Inc. Simula bukas ng umaga. Nagulat ang matandang abogado. Isang audit? Pero kakatapos lang ng quarterly audit natin. Iba ito, putol ni Althea. Gusto kong maging confidential. Walang dapat makaalam. Kahit ang board, kahit ang asawa ko, lalo na ang asawa ko. Ang huling mga salita ay nagbigay ng bigat sa hangin. Tinitigan ni Attorney de Guzman si Althea at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Ang malambing at laging nakangiting prinsesa ng Romualdez ay nawala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang reyna na naghahanda para sa isang digmaan. Bigyan mo ako ng detalye. Hija, mahinahon niyang sabi. Gusto kong suriin mo ang lahat, utos ni Althea. Bawat transaksyon, bawat kontrata, bawat disbursement. Lalo na ang lahat ng pondo at proyektong nasa ilalim ng pamamahala ni Joaquin Crisologo. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Alam ni Attorney de Guzman na ang hinihiling ni Althea ay hindi isang simpleng bagay. Ito ay isang deklarasyon ng kawalan ng tiwala. Ito ang simula ng isang malaking gulo. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Ito ang mga mata ng kanyang ama. Masusunod, Althea, sagot niya sa wakas. Ako mismo ang mangangasiwa nito. Umuwi si Althea sa kanilang mansyon sa Forbes Park bago pa man sumikat ang araw. Ang bawat sulok ng bahay na dati nagbibigay sa kanya ng saya ay tila isang malaking entablado ng kasinungalingan. Nadatnan niyang mahimbing na natutulog si Joaquin sa kanilang kama. Ang mukha ay payapa, na para bang isa siyang inosenteng anghel. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea. Dahan-dahan siyang pumasok sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng pagod at umiiyak ay kailangang magtago. Para magtagumpay ang kanyang plano, kailangan niyang isuot muli ang maskara ng mapagmahal at walang muwang na asawa. Kinabukasan kumilos siya na parang walang nangyari. Naghanda siya ng almusal para kay Joaquin. Inayos niya ang necktie nito. Hinalikan niya ito sa pisngi bago ito umalis. Ang bawat kilos ay perpektong isinagawa. Ngunit sa loob niya, ang bawat pagdikit ng kanilang mga balat ay parang paso. Okay ka lang ba, my love? You seem quiet today. Tanong ni Joaquin na tila may napapansin. Ngumiti si Althea, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pagod lang siguro. Don't worry about me. Ingat ka sa trabaho. Nang makaalis si Joaquin, agad na nawala ang kanyang nangiti. Ngayon,
Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng perpektong pagkukunwari. 2 araw ng nakakabinging paghihintay. Sa ikatlong araw, habang nag-iisa siya sa kanilang library, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit alam niya kung kanino galing. "Hello?" Sagot niya. "Althea." Ang mabigat na boses ni Attorney De Guzman ang sumagot. "May mga paunang resulta na ako." Umupo ng tuwid si Althea. "What did you find, Tito?" "Hindi maganda," sagot ng abogado. Sa nakalipas na 3 taon, may milyon-milyong piso na nailabas mula sa representation and the consultancy funds ng kumpanya. Ang mga pondo ay na-transfer sa iba't ibang mga private account. Kaninong mga account? Tanong ni Althea. Kahit na alam na niya ang sagot, nag-aalangang sumagot ang abogado. Ang 2 pangunahing account ay nakapangalan kina Joaquin Crisologo at Dolores Crisologo. Hindi nagulat si Althea, sa halip isang malamig na kumpirmasyon ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi lang ito tungkol sa pambababae, ito ay isang planadong pagnanakaw. Ninanakawan siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso. "May isa pa akong hihilingin, Tito," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay mas naging matigas. "Gusto kong ipaimbestiga mo ang isang tao. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Her name is Isabela Santiago." "Isabela Santiago?" Inulit ng abogado ang pangalan. "Sige, Althea, ipapahanap ko agad." "Thank you, Tito. Keep me up." "Althea, sandali," putol ni Attorney De Guzman. Ang kanyang boses ay biglang naging mas seryoso, mas mabigat. "May isa pa. At ito ang mas malaki nating problema." Naramdaman ni Althea ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Ano yon?" Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya bago ito nagsalita. Ang mga sumunod na salita nito ang tuluyang nagpaguho sa anumang natitirang seguridad na nararamdaman niya. "Miss Althea, isang malaking porsyento ng shares na ipinangalan sa iyo ng iyong ama bilang collateral ay nailipat sa isang private account na kontrolado ni Mrs. Dolores Crisologo. Sa kanyang pribadong pag-aaral na napapalibutan ng mga antigong kasangkapan at mamahaling painting, nakaupo si Dolores Crisologo. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng makintab na lamesang gawa sa narira, ay isang tablet na nagpapakita ng mga numero na magpapangiti sa kahit sinong makakita nito. Isang offshore bank account. Ang mga digit ay patuloy na lumalaki. Isang testamento sa kanyang masugid na pagpaplano sa loob ng nakalipas na 5 taon. Isang malamig at kontentong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang bunga ng kanyang pagtitiis. Ito ang gantimpala para sa lahat ng kanyang sakripisyo. Isinandal niya ang kanyang likod sa malambot na upuan at dahan-dahang humigop mula sa kanyang tasa ng tsa. Ang bawat galaw niya ay puno ng kontrol at kumpiyansa. Siya ang arkitekto ng kanilang bagong buhay at si Althea Romualdez ang walang muwang na pundasyon kung saan ito itinayo. Ngunit sa ilalim ng kanyang kapanatagan, may isang maliit na tinik na nagsisimulang bumaon. Ang pagbabago kay Althea. Sa nakalipas na mga araw, napapansin niya ito. Ang dating laging nakangiti at masiglang manugang ay naging tahimik at mapagmasid. Ang mga mata nito, na dati puno ng bulag na pagsamba kay Joaquin, ay mayroon na ngayong anino ng kung ano. Hindi niya matukoy. Ngunit sapat na yon para magdulot ng pagkabalisa sa kanya. Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa nakaraan. Isang nakaraang pilit. Napilit niyang tinatalikuran. Hindi ito ang karangyaan ng Forbes Park. Ito ay isang maliit at masikip na barong-barong sa tondo. Naalala niya ang amoy ng kanal tuwing umuulan. Ang bubong na may tulo na pumapatak mismo sa kanilang hapagkainan. Ang tunog ng kumakalam niyang sikmura at ang luha sa mga mata ng kanyang batang si Joaquin na humihingi ng pagkain na hindi niya maibigay. Doon,
Sa gitna ng kahirapan at kawalan ng pag-asa, isinumpa niya sa kanyang sarili. Hinding-hindi na sila babalik sa putik. Hinding-hindi na niya hahayaang maranasan ng kanyang anak ang kahihiyang dinanas niya. Gagawin niya ang lahat, gaano man ito kadumi, para lang umangat sila. Ang pagpapakasal ni Joaquin kay Althea ay hindi isang simpleng unyon ng pag-ibig. Ito ay isang business transaction, isang corporate takeover. At si Dolores ang CEO. Ang pagtunog ng pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Joaquin, ang mukha ay halatang pagod. Ma, bati nito, sabay halik sa kanyang pisngi. Umupo ka. Utos ni Dolores, ang kanyang boses ay walang bahid ng lambing. Itinuro niya ang upuan sa kanyang harapan. Sumunod naman si Joaquin na tila isang batang pinapagalitan. Nagiging pabaya ka, Joaquin, panimula ni Dolores. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa anak. Ma, ano na naman to? I'm tired. Everything's fine. Pagod na sagot ni Joaquin. Fine? Muling tanong ni Dolores, isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanya. Nakikita ko ang pagbabago kay Althea. Hindi na siya ang tangang tuta na sumusunod sa bawat kilos mo. May napapansin na siya. At alam kong dahil yan sa kapabayaan mo dyan sa babae mo. Napaiwas ng tingin si Joaquin. Isabella has nothing to do with this. Talaga ba? Hamon ni Dolores, idinuro ang kanyang daliri sa anak. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na mag-ingat ka? Ang relasyon ninyo ay isang libangan, isang paraan para hindi ka mainip sa asawa mo. Pero ginagawa mo na itong isang kahangalan, mga mamahaling regalo, mga weekend trip. Sa tingin mo ba habang buhay maloloko si Althea? I have it under control, ma. Maring sagot ni Joaquin. Wala kang kontrol. Sigaw ni Dolores, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang kontrol ay nasa akin. At sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko dahil sa kahinaan mo. 5 taon, Joaquin. 5 taon tayong nagtiis sa pagpapanggap na ito. Huwag mo itong sasayangin dahil lang sa isang babaeng galing sa kung saan. Natahimik si Joaquin, ang kanyang panga ay nagtagis. Alam niyang tama ang kanyang ina. Huminga ng malalim si Dolores, pinipilit pakalmahin ang sarili. Tapusin mo na kung ano man ang mayroon kayo ni Isabella. Maging mas malambing ka kay Althea. Ibalik mo ang tiwala niya, maliwanag? Walang ganang tumango si Joaquin. Yes, ma. Mabuti. Makakaalis ka na. Nang makalabas ang kanyang anak, alam ni Dolores na hindi niya maaring iasa ang lahat kay Joaquin. Ang kahinaan nito para kay Isabella ay isang malaking panganib. Kinailangan niyang gumawa ng sarili niyang hakbang. Kinuha niya ang isa pang telepono mula sa drawer ng kanyang lamesa. Isang burner phone na walang makakapag-trace. Nagdial siya ng isang numero. Hello? Sagot ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Valderrama, maikling sabi ni Dolores. Si Mr. Valderrama ay isa sa mga miyembro ng board ng Romualdez Holdings, isang taong may malaki siyang hawak sa leeg dahil sa isang sikreto mula sa nakaraan. Mrs. Crisologo, gulat na sagot ng lalaki. Huwag ka nang magulat, sabi ni Dolores. Ang kanyang boses ay malamig. May ipapagawa ako sa'yo. Bantayan mo ang bawat galaw ni Althea sa opisina, ang bawat meeting na puntahan niya, ang bawat dokumentong hilingin niya. I-report mo sa akin ang lahat, gaano man kaliit. Naiintindihan mo. Oo po, ma'am. Pero bakit po? Huwag ka nang magtanong. Gawin mo na lang. Utos ni Dolores bago niya pinatay ang tawag. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay. At hindi siya naghintay ng matagal. Kinagabihan, habang naghahapunan sila na para bang isang perpektong pamilya, nag-vibrate ang burner phone sa loob ng kanyang purse. Nagpaalam siyang pupunta sa banyo. Nang masigurong walang tao, sinagot niya ang tawag. Anong nalaman mo? Ang boses ni Valderrama sa kabilang linya ay nanginginig. Ma'am,
Si Ma'am Althea po. Nag-request siya. Diretsuhin mo ako, Valderrama. Inis na sabi ni Dolores. Ma'am, nag-request po ng full financial audit si Ma'am Althea sa opisina ni Attorney De Guzman. Ang mga salita ay tumama kay Dolores na parang kidlat. Attorney De Guzman, ang matandang aso ng mga Romualdez, ang taong hindi niya kayang bilhin o takutin. Nabitawan niya ang telepono, humigpit ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. Ang pagkabalisa na kanina'y isang tinik lamang ay isa na ngayong espada na nakatutok sa kanyang leeg. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ito isang simpleng pagmamanipula. Isa na itong digmaan. Alam ni Althea na ang susunod niyang hakbang ay mapanganib. Isang sugal na maaaring magbigay sa kanya ng mga kasagutan o tuluyan siyang ilubog sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi na siya maaaring manatili sa dilim. Kailangan niyang harapin ang anino na sumisira sa kanyang buhay. Kailangan niyang harapin si Isabela Santiago. Gamit ang isang bagong SIM card, nagpadala siya ng isang maikling mensahe. I know who you are. Let's talk. The Lobby Lounge, Grand Nivite. Grand Hyatt, 3 p.m. Come alone. Ang napiling lugar ay sinadya. Isang lugar na pampubliko, maliwanag, at napapaligiran ng mga tao. Isang lugar kung saan hindi maaaring magkaroon ng eskandalo. Isang lugar kung saan ang digmaan ay kailangang idaan sa mga salita at matatalim na tingin. Dumating si Althea sa eksaktong 3:00 ng hapon. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na sheath dress. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng pusod. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata, walang panginginig sa kanyang mga kamay. Umorder siya ng tsaa at mahinahong naghintay na para bang isa lamang itong ordinaryong business meeting. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Isabela. Kung si Althea ay isang imahe ng malamig na kapangyarihan, si Isabela naman ay isang nag-aapoy na diwata. Ang suot nitong puting bestida ay nagpapatingkad sa kulay ng kanyang balat. At ang kanyang buhok ay malayang nakalugay. Ngumiti ito nang makita si Althea, isang ngangiting mapanghamon. So, the queen finally comes down from her castle, panimula ni Isabela habang umuupo sa tapat ni Althea. Ang kanyang boses ay parang pulot, ngunit may nakatagong kamandag. I'm surprised. I was expecting more tears. Hindi natinag si Althea. Tinitigan niya lamang si Isabela na parang isang siyentipikong sumusuri sa isang bagong specimen. Hindi ako naparito para umiyak. Talaga ba? Sagot ni Isabela, sabay tawa. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinayaan itong makita ni Althea. Doon, sa kanyang pulso, ay ang Cartier Love Bracelet. Bakit? Naparito ka ba para bawin ang mga regalo sa akin ni Joaquin? Pasensya ka na. He loves spoiling me. Humigpit ang hawak ni Althea sa kanyang tasa. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Bawat salita ni Isabela ay isang karayom. Ngunit hindi niya ipapahalatang tumatagos ang mga ito. Ang bawat sentimo na ginagastos ni Joaquin sa'yo ay galing sa pera ng pamilya ko. Malamig na sagot ni Althea. So technically, ako ang bumibili ng mga alahas mo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Isabela, napalitan ng inis. How dare you? Let's cut to the chase, putol ni Althea. Hindi niya hahayaang makuha ni Isabela ang kontrol sa usapan. Kinuha niya ang kanyang checkbook mula sa kanyang bag at isang ballpen. Magkano? Sabihin mo ang presyo mo para iwanan mo ang asawa ko at maglaho na lang na parang bula. Napatitig si Isabela sa checkbook. At pagkatapos, isang malakas na tawa ang kumawala mula sa kanya. Sapat para makuha ang atensyon ng ilang tao sa malapit. Presyo? Muli niyang tanong, hindi makapaniwala. Akala mo ba ganun lang yon kadali? Na kaya mong bayaran ang lahat ng bagay sa mundo, Mrs. Crisologo? Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa lamesa at sumandal palapit kay Althea.
Hindi mo ba naiintindihan? Joaquin loves me hindi dahil sa pera mo. Mahal niya ako dahil sa kung sino ako. Isang bagay na hinding-hindi mo na maibibigay sa kanya. Pag-ibig? Mapait nang ngumiti si Althea. Huwag tayong maglokohan, Mrs. Santiago. Alam nating pareho na ang habol mo lang ay ang buhay na kaya niyang ibigay. Isang buhay na ninanakaw niyo sa akin. Tumayo si Althea, handa nang tapusin ang usapan. Ang pag-aalok ng pera ay isang huling pagsubok at si Isabela ay bumagsak sa paraang hindi niya inaasahan. Tapos na tayo dito, sabi ni Althea. Pero tandaan mo ito, hindi lang si Joaquin ang sisirain mo, kundi ang buong pangalan ng pamilya ko. Sa pagbanggit ng mga salitang pamilya ko, isang biglaang pagbabago ang nangyari kay Isabela. Ang mapanghamong ekspresyon sa kanyang muka ay biglang naglaho. Nawala ang pang-aasar, nawala ang kumpiyansa. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas madilim, isang bakas ng matinding sakit at galit na nag-ugat sa napakatagal na panahon. Tinitigan niya si Althea, hindi na bilang isang karibal, kundi bilang isang kaaway na may personal na kasalanan. Pamilya? Ulit ni Isabela, ang kanyang boses ay naging garalgal at puno ng pait. Tumayo rin siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Bakit? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabigat. Akala mo ba? Ikaw lang ang may karapatan sa pangalang yan? Napatigil si Althea, naguluhan sa biglaang pagbabago ng tono ni Isabela. Lumapit si Isabela, isang hakbang na lang ang pagitan nila. Ang bango ng kanyang pabango ay hindi na nakakaakit. Ito'y naging nakakasakal. Tinitigan niya si Althea ng diretso sa mata at sa mga mata na yon, nakita ni Althea ang isang pusong puno ng sugat. Hindi lang pera ang habol ko, bulong ni Isabela, isang bulong na mas malakas pa sa isang sigaw. Dugo ng Romualdez din ang nananalaytay sa akin. Dugo ng Romualdez din ang nananalaytay sa akin. Ang mga salitang yon ay tila isang bombang sumabog sa harap ni Althea, winawasak ang anumang natitirang piraso ng katotohanang pinanghahawakan niya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang isipan ay nagpupumilit na iproseso ang kahulugan ng bawat salita. Iniwan siya ni Isabela sa gitna ng lobby, nakatayo, tulala, at puno ng pagkalito. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng hotel, kung paano siya nakasakay sa kanyang kotse. Ang tanging alam niya ay ang mga salita ni Isabela na paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang utak. Isang kasinungalingan. Siguradong isang malaking kasinungalingan lang iyon. Isang desperadong hakbang mula sa isang desperadong babae para lalo siyang guluhin. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi niya maialis ang imahe ng sakit sa mga mata ni Isabela. Hindi iyon ang mga mata ng isang sinungaling. Iyon ang mga mata ng isang taong nagsasabi ng isang matagal ng kinikimkim na katotohanan. Ang kanyang ama, ang kanyang perpektong ama, ang lalaking tinitingala niya, ang haligi ng kanyang buhay. Hindi maaari. Sa halip na umuwi sa Forbes Park, ang manibela ng kanyang sasakyan ay kusa siyang dinala patimog, patungo sa Tagaytay, patungo sa kanilang rest house, isang lugar na puno ng masasayang alaala ng kanyang kabataan. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa itong lugar na naglalaman ng isang madilim na sikreto. Gabi na nang marating niya ang bahay. Ang lamig ng hangin sa Tagaytay ay tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Madilim at tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng mga kuliglig ang kanyang naririnig. Ang bahay na dati puno ng buhay at tawanan ay isa na ngayong malamig at malungkot na museo ng nakaraan. Alam niya kung saan pupunta. Ang pribadong opisina ng kanyang ama. Isang silid na hindi niya pinapakialaman mula nang ito'y pumanaw bilang respeto sa alaala nito. Ngunit ngayon,
Kailangan niyang buksan ang pinto ng nakaraan, gaano man ito kasakit. Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, na para bang naghihintay lang sa pagbabalik ng kanyang ama. Tumingin siya sa malaking larawan nito na nakasabit sa dingding. Si Don Ricardo Romualdez, nakangiti. Ang mga mata ay puno ng kabaitan at integridad. Dad, bulong ni Althea, ang kanyang boses ay basag. Please, sabihin mong hindi totoo. Sinimulan niya ang paghahanap. Binuksan niya ang bawat drawer, sinuri ang bawat folder, mga papeles ng negosyo, mga kontrata, mga titulo ng lupa, walang anumang kakaiba. Ngunit hindi siya tumigil. May isang lugar pa siyang hindi tinitingnan. Sa likod ng malaking aparador ng mga libro, nakatago sa dingding, ay isang maliit at lumang bakal na kahadiyero. Tanging ang kanyang ama at siya lamang ang nakakaalam ng kombinasyon nito. Dito itinatago ng kanyang ama ang mga pinakamahahalagang dokumento ng kanilang pamilya. Nanginginig ang mga kamay, pinihit niya ang dial, click, click, click. Bumukas ang pinto ng kahadiyero sa isang mahinang kalansing. Huminga siya ng malalim bago niya sinilip ang loob. Sa ibabaw ng mga papeles, may isang kulay kapeng sobre na may nakasulat na pangalan niya. Para sa aking Althea, kinuha niya ito. Ang sobre ay luma na. Ang sulat kamay ay pamilyar na pamilyar. Ito ang sulat ng kanyang ama. Sa loob ng sobre, may dalawang bagay. Isang nakatuping dokumento at isang sulat. Binuksan niya muna ang dokumento. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Ito ay isang birth certificate. Ang pangalan, Isabela Santiago Romualdez. Ang pangalan ng ina, Elisa Santiago. Ang pangalan ng ama, Ricardo Romualdez. Ang hangin sa kanyang baga ay tuluyang nawala. Totoo nga, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsabog ng sakit at pagtataksil. Ang haliging pinagtayuan ng kanyang buong pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Nanginginig ang buong katawan. Binuksan niya ang sulat. Anak kong Althea, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako. At marahil ay natuklasan mo na ang pinakamalaki kong pagkakamali at lihim. Patawarin mo ako, anak. Ang puso ng isang tao ay mahina. At ako, sa kabila ng lahat, ay isang tao lamang. Si Eliza ang aking unang pag-ibig, bago pa man ang iyong ina. Ngunit hindi kami maaring maging opisyal dahil sa mga kadahilanang hindi ko na maipapaliwanag pa. Nagkahiwalay kami. Pinakasalan ko ang iyong ina at minahal ko siya ng buong puso. Ngunit sa isang pagkakataon ng kahinaan, muli kaming nagkita ni Elisa. At mula sa pagkakamaling iyon ay ipinanganak si Isabela. Sinubukan kong itama ang aking pagkakamali. Sinustentuhan ko sila ng palihim. Sinigurong hindi sila maghihirap. Ngunit alam kong hindi sapat iyon. Lumaki si Isabela na puno ng galit at pait. Isang bagay na hindi ko siya masisisi. Siya ay biktima ng aking kaduwagan. Althea, anak, ang bigat na ito ay dinala ko hanggang sa aking huling hininga. Puno ako ng pagsisisi. Ngayon, sa aking pagkawala, ipinapasa ko sa iyo ang responsibilidad na ito. Huwag mong husgahan si Isabela. Kilalanin mo siya. Sa kabila ng lahat, siya ay kapatid mo. Dugo mo. Dugo natin. Bawat salita sa sulat ay tila isang patak ng asido na pumapatak sa sugatan niyang puso. Ang kanyang ama, ang kanyang bayani, ay isang taong may lihim, isang taong nagkamali. At ang bunga ng pagkakamaling iyon ay ang parehong babae na sumisira ngayon sa kanyang buhay may asawa. Napasubsob si Althea sa lamesa ng kanyang ama. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Umiyak siya, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ama. At sa bigat na dinala nito, umiyak siya para kay Isabela, ang kapatid na hindi niya alam na meron pala siya.
ang kanyang kaaway ay kanyang kadugo. Sa gitna ng kanyang pagluha, may isang pangungusap sa dulo ng sulat ang umagaw sa kanyang pansin. Tila idinagdag ito sa ibang pagkakataon. Ang tinta ay mas bago. Ang sulat ay mas nanginginig. P.S. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Isabela. Huwag mo siyang pababayaan. At higit sa lahat, mag-ingat ka kay Dolores Crisologo. Ang babala ng kanyang ama sa dulo ng sulat ay tila isang malamig na kamay na gumising kay Althea mula sa kanyang pagluluksa. Mag-ingat ka kay Dolores Crisologo. Hindi yon isang simpleng paalala. Iyon ay isang hula, isang babala mula sa hukay. Ang kanyang ama ay may alam. Mayroon itong nakita sa pagkatao ni Dolores na kinatakutan nito para sa kanya. At ngayon, si Althea ay nasa gitna na ng panganib na yon. Ang pagtataksil ni Joaquin ay masakit, ngunit ang pagkakasangkot ni Dolores ay mas malalim, mas masalimuot. Ito ay isang planadong paninira. Ngunit paano niya lalabanan ang isang ahas na tulad ni Dolores? Kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng isang kakampi na nakakakilala sa tunay na kulay ng mga Crisologo. At pagkatapos, isang pangalan mula sa malalim na baul ng kanyang alaala ang biglang lumitaw. Isang pangalang pilit na niyang ibinaon at kinalimutan. Rafael Serrano, ang kanyang unang pag-ibig, ang kanyang fiancé. Ang lalaking bigla na lang naglaho na parang bula 8 taon na ang nakalipas. Iniwan siya na wasak ang puso at puno ng mga tanong. Ang opisyal na kwento ayon kay Joaquin at Dolores ay ninakawan ni Rafael ang kumpanya at tumakas. Isang kwentong buong-buo niyang pinaniwalaan noon. Ngunit ngayon, sa lahat ng kasinungalingang nabubunyag, ang kwentong yon ay tila isa na ring malaking kasinungalingan. Gamit ang koneksyon ni Attorney De Guzman, mabilis niyang nahanap si Rafael. Hindi na ito ang simpleng project engineer na kilala niya. Si Rafael Serrano ay isa ng CEO ng sarili nitong matagumpay na construction firm. Isang taong bumangon mula sa abo. Nag-aalangan man, nagpa siyang tawagan ito. Nagpakilala siya bilang isang kinatawan mula sa Romualdez Holdings na nais makipag-usap tungkol sa isang posibleng partnership. Pumayag si Rafael. Ang kanilang tagpuan, isang tahimik na coffee shop sa isang hotel sa Ortigas, isang neutral na lugar. Pagdating ni Althea, naroon na si Rafael, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana. Kahit sa likod pa lang, alam niyang siya iyon. Ang tindig, ang porma ng mga balikat. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Rafael, dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang mga mata nito ay nagpakita ng saglit na pagkagulat na agad na palitan ng isang malamig at propesyonal na ekspresyon. Mas matipuno na ito ngayon, mas seryoso. Ang mga ngiti na dati laging nasa labi nito ay wala na. Althea, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may distansya. I should have known. Please have a seat. Ang unang ilang minuto ay puno ng nakakailang na katahimikan at mga formal na kumustahan. Kumusta ang buhay? Kumusta ang negosyo? Mga salitang walang laman, ginagamit para pagtakpan ng isang malaking sugat sa pagitan nila. Hindi na natiis ni Althea. Rafael, I need to know the truth. Diretsahan niyang sabi. What really happened 8 years ago? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Huminga siya ng malalim, na para bang naghahanda sa pagbabalik-tanaw sa isang masamang panaginip. I was wondering if this day would ever come, sabi niya. The truth? The truth is, I was framed. Tinitigan niya si Althea ng diretso sa mata. Your husband and your mother-in-law, they destroyed me. At doon, ikinuwento ni Rafael ang lahat, ang bawat detalye ng kanilang demonyong plano, kung paano sila gumawa ng isang ghost account sa ilalim ng kanyang pangalan, kung paano nila pineke ang kanyang pirma sa mga pekeng dokumento para palabasin na naglilipat siya ng pondo
mula sa proyektong ipinagkatiwala sa kanya ng ama ni Althea. I tried to fight it. Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait. I confronted your father, but Dolores was masterful. She planted evidence everywhere. She even paid off 2 of my colleagues to testify against me. I was just a young engineer then, Althea. I had no power, no connections. It was my word against the word of the charming Joaquin Crisologo and his very convincing mother. Naramdaman ni Althea ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Rafael ay isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng kanyang naging katangahan. Pero bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka umalis na lang? Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Rafael sa malayo. Because they threaten my family. Your mother-in-law. She's not just greedy, Althea. She's ruthless. Pinuntahan niya ang nanay ko. Sinabi niya na kung hindi ako lalayo sa'yo at aakuin ang kasalanan, sisirain niya hindi lang ang kinabukasan ko, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kapatid kong babae na nag-aaral pa lang noon. Anong laban ko? I had to choose, and I chose my family. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit na naramdaman ni Althea para kay Rafael sa loob ng 8 taon ay naglaho, napalitan ng isang matinding pagsisisi. Siya ang naging bulag. Siya ang naging kasangkapan sa paninira nila sa isang mabuting tao. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Rafael, patawarin mo ako. Hikbi niya. Naniwala ako sa kanila. Naging bulag ako. I'm so sorry. Nakita ni Rafael ang tunay na pagsisisi sa mga mata ni Althea. Ang lamig sa kanyang ekspresyon ay unti-unting nawala, napalitan ng isang bakas ng lungkot. It's in the past, Althea. We were young. They were masterful manipulators. Ang mahalaga ngayon ay kung anong gagawin mo ngayong alam mo na ang totoo. Tulungan mo ako, Rafael, pakiusap ni Althea. Tulungan mo akong bawiin ang dapat na sa akin at bigyan ng hustisya ang ginawa nila sa'yo. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Rafael si Althea, sinusuri ang determinasyon sa kanyang mga mata. At pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Sa tingin mo ba tumigil ako sa paghahanap ng hustisya sa loob ng 8 taon? Sabi niya. Habang itinatayo ko ang kumpanya ko, unti-unti akong nag-ipon ng ebidensya. Hinanap ko ang mga taong tinanggal nila para pagtakpan ng kanilang ginawa. May kinuha siya mula sa kanyang briefcase. Isang maliit at itim na USB flash drive. Inilapag niya ito sa lamesa sa pagitan nilang dalawa. This contains everything, sabi ni Rafael. Copies of the original documents proving my innocence, sworn statements from former employees who witnessed their scheme, and even a recording of Dolores threatening my mother over the phone. Napatingin si Althea sa USB na para bang iyon ang pinakabanal na bagay sa mundo. Ito na, ang armas na kailangan niya, ang katotohanang magpapalaya sa kanilang dalawa. Salamat, Rafael. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sabi ni Althea. Ang kanyang puso ay puno ng panibagong pag-asa. Kinuha niya ang USB, ngunit bago pa man niya ito mailagay sa kanyang bag, pinigilan siya ng kamay ni Rafael. Tumingin siya rito, nagtataka. Narito ang lahat ng ebidensya, Althea. Seryosong sabi ni Rafael, pero hindi ito sapat. Anong ibig mong sabihin? Ang isang simpleng akusasyon ay hindi gagana sa mga taong tulad nila. Ibabaluktot nila ang katotohanan. Gagamitin nila ang kanilang impluwensya. Kailangan mo ng isang plano na hindi nila inaasahan. Isang patibong na sila mismo ang kusang papasok. Hawak ang USB mula kay Rafael. Naramdaman ni Althea ang pag-aalab ng isang apoy na matagal nang nawala sa kanya. Ang apoy ng pag-asa at kapangyarihan. Ito na ang sandata niya. Ito na ang katotohanang magpapabagsak sa imperyo
ng kasinungalingan na itinayo ni Joaquin at Dolores. Sa kanyang isipan, masyado siyang naging kampante. Akala niya, sa sandaling ipakita niya ang mga ebidensya, sa sandaling marinig ng Board of Directors ang katotohanan, matatapos na ang lahat. Madali lang. Isang mabilis at malinis na pagbagsak para sa mga krisologo. O, kung gaano siya nagkamali, gamit ang kanyang kapangyarihan bilang Chairperson Emeritus, isang titulong ibinigay sa kanya bilang respeto sa kanyang ama. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting. Hindi niya sinabi ang buong agenda, tanging ang mga katagang, urgent matters concerning the company's financial integrity and executive conduct. Sa araw ng meeting, pumasok si Althea sa boardroom ng Romualdez Holdings na may taas noo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay may bigat at determinasyon. Ang kanyang suot na navy blue power suit ay nagpapatingkad sa kanyang aura ng autoridad. Sa isang iglap, siya na muli ang anak ni Ricardo Romualdez. Naroon na ang lahat. Ang mga miyembro ng board, karamihan ay mga matatandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa kanyang ama. At sa dulo ng mahabang lamesa, magkatabing nakaupo sina Joaquin at Dolores. Si Joaquin ay nagpakita ng kunwaring pag-aalala, habang si Dolores naman ay may isang malamig at mapanuring tingin na para bang isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Thank you all for coming on such short notice. Panimula ni Althea, ang kanyang boses ay matatag at umaling-awngaw sa buong silid. I have called this meeting because I have uncovered a series of fraudulent activities that threaten the very foundation of this company. Isang-isang nagsitinginan ang mga miyembro ng board. Nagsimulang magsalita si Althea. Inilatag niya ang mga paunang resulta ng audit ni Attorney De Guzman. Inilahad niya ang tungkol sa milyon-milyong pisong na ilipat sa mga pribadong account. Ngunit bago pa man niya mailabas ang USB mula kay Rafael, ang pinakamalakas niyang ebidensya, tumayo si Dolores. "This is outrageous!" Sigaw ni Dolores. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring galit at pagkabigla. "Althea, Hija, ano bang pinagsasasabi mo? Baka napapagod ka lang? O baka naman may iba nang bumubulong sa'yo?" "Umupo ka, Dolores," mariing sabi ni Althea. "May ebidensya ako." "Ebidensya?" Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Dolores. "Ang tanging ebidensya na nakikita ko ay ang isang asawang nawawala sa sarili." "Mga Ginoo," sabi niya, humaharap sa board, "labis akong nababahala para sa aking manugang." Sa nakalipas na mga linggo, siya'y naging pabago-bago ng isip. Malimit siyang wala sa sarili at ang kanyang mga desisyon nagiging pabigla-bigla at nakakasama sa kumpanya. Nagulat si Althea. "Anong pinagsasasabi mo? Hindi ba't ikaw ang nag-aproba ng Tagaytay Highlands Expansion Project kahit na sinabi na ng ating financial advisors na malulugi tayo dito?" Hamon ni Dolores. "That's not true. Joaquin told me it was a profitable venture." Depensa ni Althea. "Ah, si Joaquin?" Ngumiti si Dolores. "Ang aking anak na laging sumusunod sa'yo, kahit na alam niyang mali ang iyong desisyon dahil mahal na mahal ka niya." Biglang nagsalita si Mr. Valderrama, ang taong binili ni Dolores. "Totoo po, Ma'am Althea. I was in that meeting. We advised against the project, but you insisted." Isa-isang nagsitanguan ang ilan pang miyembro ng board. Mga taong matagal nang may utang na loob o takot kay Dolores. Pakiramdam ni Althea, bigla siyang napalibutan ng mga kaaway. Ang sahig na kanyang tinatayuan ay unti-unting gumuho. "At ang iyong paggasta?" Patuloy ni Dolores. Sunod-sunod ang kanyang mga atake. "Ipinakita sa amin ni Joaquin ang mga credit card bills mo. Milyon-milyon ang ginagastos mo sa mga alahas, mga bag, mga biyahe. Is that the behavior of a responsible leader?" "That's my personal money," sigaw ni Althea. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit at pagkalito. "Personal money?" tanong ni Joaquin sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan.
Althea, my love, ang pera mo at pera ng kumpanya, hindi ba't halos pareho na rin yun? Lahat ng yaman mo ay galing sa Romualdez Holdings. Your lavish lifestyle is affecting the company's image. Ito na ang patibong. Ang planong sinasabi ni Rafael. Ngunit hindi si Althea ang naglatag nito. Siya ang nahulog dito. Ginamit nila ang kanyang mga aksyon, binaluktot ang katotohanan, at ipinalabas na siya ang kontrabida. Mga Ginoo, pagtatapos ni Dolores, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Bilang isang ina at bilang isang miyembro ng board na ito, hindi ko maaaring hayaang masira ang pinaghirapan ni Don Ricardo dahil lang sa personal na problema ng kanyang anak. Dahil dito, I am moving for a vote of no confidence against Althea Romualdez Crisologo's executive authority. I propose her temporary suspension from all management duties pending a full psychological evaluation for the good of the company. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Tumingin si Althea sa bawat miyembro ng board. Mga taong dati niyang tinatawag na tito. Mga taong nakita siyang lumaki. Ngunit ang mga matang tumingin pabalik sa kanya ay puno ng pag-aalinlangan, awa at takot. Ang laso ni Dolores ay kumalat na. Nagsimula ang butuhan. Isa-isa, itinaas nila ang kanilang mga kamay. Pabor sa mosyon ni Dolores. Ang huling suntok ay dumating ng si Joaquin mismo, ang kanyang asawa, ang nagtaas ng kanyang kamay. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng buwayang luha. I'm sorry my love, bulong nito. This is for your own good. Bagsak ang mga balikat ni Althea. Talo siya. Ginamit nila ang kanyang sariling kapangyarihan laban sa kanya. Ang emergency meeting na ipinatawag niya para wasakin sila ay naging entablado ng kanyang sariling pagbagsak. The motion is carried, anunsyo ni Valderrama. Ma'am Althea, I'm sorry. Security will escort you out. 2 gwardiya ang marahang lumapit sa kanya. Hindi makapaniwala si Althea. Pinapalaya siya mula sa kanyang sariling kumpanya, mula sa kanyang sariling kaharian. Habang inaalalayan siya palabas, ang huling nakita niya ay ang nagtagumpay ng ngiti sa mga labi ni Dolores Crisologo. Nakarating si Althea sa lobby ng Romualdez Holdings. Ang mga empleyadong dati yumuyuko sa kanya ay ngayon nagbubulungan at nakatingin sa kanya na may halong awa. Tumayo siya sa labas ng malaking gusaling salamin. Ang pangalang Romualdez ay nakaukit sa itaas. Ang pangalang minana niya sa kanyang ama. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nakatayo lang siya roon, hinahayaang basain ng ulan ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang buhok, ang kanyang mukha. Hinahayaan niyang makisabay ang langit sa pag-iyak ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Wala na ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangalan. Pakiramdam niya, nag-iisa na lang siya sa buong mundo. Wasak. Talo. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, na tila nakikidalamhati sa wasak na mundo ni Althea. Ngunit sa ilalim ng malamig na buhos nito, ang apoy sa kanyang puso ay hindi namatay. Sa halip, ang bawat patak ay tila gasolinang lalong nagpapasiklab dito. Ang sakit ng pagkatalo ay mabilis na napalitan ng isang nagngangalit na determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Maaaring naagaw nila ang kanyang trono, ngunit hindi nila naagaw ang kanyang korona. Basang-basa at nanginginig sa lamig, nagmaneho si Althea. Ngunit hindi siya umuwi. Hindi rin siya pumunta sa kanyang mga kaibigan. May isang tao lang siyang kailangang makita. Pinarada niya ang kanyang sasakyan sa harap ng isang modernong gusali sa Ortigas, ang gusali ng Serrano Construction. Pagpasok niya sa lobby, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang damit na gusot at basang-basa, ang kanyang buhok na magulo, ang kanyang muka na walang kolorete, isang imahe ng pagkatalo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Nag-aalab ang mga ito. Nandito ako para kay Mr. Serrano.
sabi niya sa receptionist. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mabilis siyang pinapasok. Pagbukas ng pinto ng opisina ni Rafael, nakita niya itong nakatayo malapit sa bintana, na para bang inaasahan na ang kanyang pagdating. Sa isang lamesa sa gilid ay may nakahandang tuyong damit at isang tuwalya. "I heard what happened," mahinahon na sabi ni Rafael. Iniabot sa kanya ang tuwalya. "They set a perfect trap." Kinuha ni Althea ang tuwalya at pinunasan ang kanyang muka. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. "Yes, they did," sagot niya. "And I walked right into it." Masyado akong naging kampante. Masyado kong minaliit si Dolores. "She's a snake," sabi ni Rafael. "She's been planning this for years, but she made one mistake." Tumingin si Althea sa kanya. "What mistake?" "She underestimated you." Ngumiti si Rafael. "She underestimated the daughter of Ricardo Romualdez." Lumapit siya sa kanyang lamesa at may kinuha. Isang makapal na folder. "They may have suspended your executive powers, but they cannot take away your biggest weapon." Binuksan niya ang folder. Sa loob nito ay ang stock certificate ni Althea. "You are and will always be the majority shareholder of Romualdez Holdings Inc. Hawak mo ang 55% ng kumpanya. They can win the board, Althea, but you? You own the entire kingdom." Isang bagong liwanag ang sumilay sa mga mata ni Althea. Tama si Rafael. Ang board of directors ay mga katiwala lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng mga may-ari, ang mga shareholder. "Ano ang plano?" tanong ni Althea. "Simple," sabi ni Rafael. "We will call for an extraordinary general meeting of shareholders. Isang pulong kung saan ang boses ng bawat may-ari ng kumpanya ay maririnig. At sa pulong na yon, ang anumang desisyon ng board of directors ay maaaring mabaliwala. Maaari nating patalsikin hindi lang si Joaquin at Dolores, kundi ang bawat miyembro ng board na kumampi sa kanila." Sa sumunod na linggo, ang opisina ni Rafael ay naging kanilang war room. Kasama si Attorney De Guzman, binuo nila ang kanilang estratehiya. Habang si Althea ay opisyal na suspendido, si Rafael at ang kanyang mga tauhan ang nagsilbing mga kamay at paa niya. Lihim silang nakipag-ugnayan sa mga minor shareholders ng kumpanya. Marami sa mga ito ay matatandang kaibigan at kasosyo ng kanyang ama. Mga taong may malaking utang na loob kay Don Ricardo. Ipinakita ni Althea sa kanila ang mga ebidensya ng pandaraya ni Joaquin at Dolores. Ikinuwento niya ang ginawang paninira kay Rafael. Unti-unti, nabuo niya ang isang alyansa. Isang hukbo na handang lumaban para sa kanya. Habang sila ay naghahanda, si Althea ay unti-unting nagbago. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang tumatatag. Nagbasa siya ng lahat ng papeles ng kumpanya. Pinag-aralan niya ang bawat batas sa korporasyon. Ang dating asawang abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at paghahanda ng hapunan ay napalitan ng isang babaeng kayang makipagdebate sa mga abogado at financial analyst. Natutuklasan niya ang isang lakas sa kanyang sarili na hindi niya alam na mayroon pala siya. Sa huling gabi bago ang nakatakdang shareholders meeting, tumayo si Althea sa harap ng isang malaking salamin sa opisina ni Rafael. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang power dress. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang paraang nagbibigay diin sa kanyang mukha. Ang kanyang lipstick ay matingkad na pula. Hindi na ito ang dating Althea. Hindi na ito ang babaeng umiiyak sa loob ng kanyang kotse. Hindi na rin ito ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang babaeng nakatayo sa harap ng salamin ay isang reyna. Isang reynang minsan nang natalo, ngunit ngayoy handa nang bawiin ang kanyang kaharian. "Handa ka na?" tanong ni Rafael na nakatayo sa may pinto. Lumingon si Althea, isang maliit, ngunit matatag na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "I was born ready." Kinabukasan, sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, nagtipon ang lahat ng shareholders ng Romualdez Holdings. Ang tensyon sa hangin ay halos nahihipo.
Sa entablado, nakaupo sina Joaquin at Dolores kasama ang mga miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kumpiyansa at pagmamataas. Para sa kanila, ang pulong na ito ay isang formalidad na lang para tuluyang selyuhan ang kanilang tagumpay. Binuksan ni Joaquin ang pulong. As the acting CEO, panimula niya, I would like to assure everyone that the company is in good hands. The unfortunate, emotional instability of my wife is a private matter, but we have taken the necessary steps to protect the company's interests. Maraming nagbulungan, may mga tumango, may mga nag-alinlangan. At pagkatapos, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng ulo ay lumingon. Doon, sa gitna ng liwanag, nakatayo si Althea Romualdez. Naglalakad siyang mag-isa. Ang bawat hakbang ay may layunin. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ang tanging maririnig sa tahimik na silid. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking anunsyo. Ang mga ngiti sa mukha ni na Joaquin at Dolores ay biglang naglaho. Napalitan ito ng gulat, pagkalito, at isang bakas ng takot. Hindi nila inaasahan ito. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng reynang pinatalsik nila. Nagpatuloy sa paglakad si Althea. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa entablado. Dinaanan niya ang mga shareholder na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Dinaanan niya ang mga miyembro ng board na ngayon ay hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Huminto siya sa mismong harap ng entablado. Tinitingnan mula sa ibaba sina Joaquin at Dolores, ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay. At sa isang boses na malinaw, malakas, at puno ng kapangyarihan, nagsalita siya. The meeting can now officially begin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Althea, na ngayon ay dahan-dahang umakyat sa entablado, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang taong may-ari ng lugar. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang gulat na si Joaquin. Tiningnan ko silang lahat, ang mga shareholder, ang board at ang dalawang taong nasa tabi ko. Ang kaba na dapat kong nararamdaman ay wala. Ang narito lamang ay isang malamig na determinasyon. Ito na ang araw ng paghuhukom. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ko, ang aking boses ay kalmado at malinaw, pinalakas ng sound system. Ako si Althea Romualdez, anak ni Ricardo Romualdez, ang nagtatag ng kumpanyang ito. At ako ang may-ari ng 55% ng bawat silya, lamesa at pader sa gusaling ito. Dumaan ang isang bulungan sa mga manunood. Tumingin ako kina Joaquin at Dolores. Ang pagkagulat sa kanilang mga mukha ay napalitan na ng galit. Sa nakalipas na linggo, pagpapatuloy ko, ipininta nila ako bilang isang babaeng wala sa sarili, isang leader na pabaya, isang asawang maluho. Ngayong umaga, ipakikita ko sa inyo kung sino talaga ang mga magnanakaw na nagtatago sa likod ng mga mamahaling damit. Itinaas ko ang aking kamay, isang senyas. Sa likuran, isang malaking screen ang umilaw. Ang unang ipinakita, ang buong ulat ng financial audit ni Attorney De Guzman, ang mga flowchart na nagpapakita ng paglipat ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya patungo sa mga personal na account ni na Joaquin at Dolores Crisologo. Ito po ang tinatawag nilang representation funds, sabi ko. Itinuturo ang screen. Ngunit ang tanong, sino ang kanilang nire-representa? Ang kumpanya o ang kanilang sariling bulsa? Nakatayo ako sa tabi niya, ngunit pakiramdam ko ay milya-milya ang layo namin. Hindi ito ang Althea na kilala ko. Hindi ito ang babaeng kaya kong paikutin sa aking mga palad. Ang babaeng ito ay isang estranghero, isang reynang may mga mata ng isang general. Ang mga numero sa screen, paano niya nalaman? Paano niya nakuha ang mga yon? Lumingon ako sa aking ina. Ang kanyang mukha ay kasimputla ng papel, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit.
Gawan mo ng paraan. Bulong niya sa akin. This is absurd. Sigaw ko sa mikropono. These are fabricated documents. Isang desperadong hakbang mula sa isang desperadong babae. Ngunit ang aking boses ay nanginginig. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa aking noo. Alam kong totoo ang lahat ng nasa screen. Fabricated? Tanong ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung bigito, marahil ay masasabi ninyong gawa-gawa rin ito. Nagbago ang nasa screen. Ipinakita nito ang isang video. Isang video na kuha 8 taon na ang nakalipas. Isang batang-batang si Rafael Serrano, kausap ang aking ama. At pagkatapos, isang eksena kung saan si Joaquin, na mas bata rin, ay may inilalagay na mga dokumento sa drawer ni Rafael habang ito ay wala. Malinaw, hindi maitatanggi. Ang lalaking yan ay si Rafael Serrano, sabi ko sa lahat. Ang lalaking siniraan nila, pinalabas na magnanakaw para lang maihawan ang daan para kay Joaquin na mapangasawa ako at makuha ang yaman ng aking pamilya. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Tumingin ako kay Joaquin. Ang kulay sa kanyang muka ay tuluyan ng nawala. Para siyang multo na nakakita sa kanyang sariling kamatayan at ang kanilang pinuno. Pagpapatuloy ko, ang aking tingin ay bumaling ngayon kay Dolores, ang arkitekto ng lahat ng kasamaang ito. Ang babaeng nagtago sa likod ng maskara ng isang mapagmahal na biyenan. Pakinggan ninyo mismo ang kanyang boses. Isang audio recording ang pinatugtog. Ang boses ni Dolores, malinaw at malupit. Kung hindi ka lalayo kay Althea at aakuin ang kasalanan, sisirain ko hindi lang ang kinabukasan mo, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kapatid mong babae. Ang lahat ay napatingin kay Dolores. Siya, na laging may kontrol sa lahat, ay para na ngayong isang basang sisiw. Wala na siyang masabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi, nakatutok sa akin. At ang huli, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginig sa bigat ng aking sasabihin. Ang huling kasangkapan na kanilang ginamit. Isang babaeng biktima rin nila. Isang babaeng ginamit nila ang kahinaan para sa kanilang mga sakim na plano. Tumingin ako sa malaking pinto sa likuran. Isang senyas, bumukas ito. At mula roon, naglakad papasok si Isabela Santiago. Si Isabela. Anong ginagawa niya dito? Hindi maari. Naglakad siya patungo sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Althea. Walang galit, walang paghamon. Ang naroon lamang ay isang uri ng pag-unawa. Totoo ang lahat ng sinabi ni Althea, sabi ni Isabela sa mikropono. Ginamit ako ni Dolores. Nalaman niya ang tungkol sa aking pagkatao at ginamit niya iyon laban sa akin. Nangako siya na tutulungan niya akong makuha ang parte ko sa yaman ng mga Romualdez, kapalit ng pagsunod ko sa kanilang mga plano. Patawarin mo ako, Althea. Tumingin siya sa akin. Ang pagmamahal na dati kong nakikita sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng awa at pandidiri. Sa sandaling iyon, alam kong talo na ako sa lahat ng laban. Ngayon, sabi ko, humaharap sa mga shareholder. Nasa inyong mga kamay ang desisyon. Nais pa ba ninyong pamunuan ang kumpanyang ito ng mga magnanakaw, sinungaling at maninirang puri? Hindi na kailangan ng mahabang diskusyon. Pinangunahan ni Attorney De Guzman ang botohan. All those in favor of the immediate removal of Joaquin Crisologo from the board and as CEO, please raise your hands. Halos lahat ng kamay sa silid ay itinaas. All those in favor of the immediate removal of Dolores Crisologo from the board. Muli, halos lahat. All those in favor of the removal of Mr. Valderrama and all board members complicit in this scheme. Isa-isa, ang mga pangalan nila ay tinawag. Isa-isa, sila ay pinatalsik.
Ito ay isang paglilinis, isang revolusyon. Tapos na, nanalo ako. Habang ang lahat ay nagkakagulo, nakita ko sina Joaquin at Dolores na tulala, hindi makapaniwala sa bilis ng kanilang pagbagsak. At pagkatapos, pumasok ang mga awtoridad na pinangunahan ng mga abogadong kasama ni Rafael. Joaquin Crisologo, Dolores Crisologo, sabi ng isang opisyal. You are under arrest for syndicated estafa and corporate fraud. Habang pinoposasan sila, nagwala si Joaquin. Nagpupumiglas siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nakatingin sa akin. Hindi ka magiging masaya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Sinisira mo ang buhay ko. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Hindi na may galit, kundi may awa. Isang awa para sa isang taong nilamon ng sarili niyang kasakiman. Ang lalaking minsan kong minahal ay matagal nang patay. Ang kaharap ko ngayon ay isang desperadong estranghero. Habang inilalabas sila ng ballroom, ang huling nakita ko ay ang mga mata ni Dolores. Walang pagsisisi, walang takot. Tanging isang malamig na pangako ng paghihiganti. Ngunit hindi na ako natatakot. Tumayo ako sa gitna ng entablado, sa gitna ng aking kaharian. Ang lahat ay nagpalakpakan, ngunit ang ingay ay tila malayo. Ang nararamdaman ko lamang ay isang malalim at payapang katahimikan. Tapos na ang digmaan. Oras na para muling itayo ang mga nasira. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa Romualdez Holdings, Inc. ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga positibong balita tungkol sa mabilis na pagbangon nito sa ilalim ng bagong pamunuan. Ang kaso laban kina Joaquin at Dolores Crisologo ay umuusad. Nahaharap sila sa matagal na pagkakakulong. Ang kanilang mga ari-arian ay nakatakdang isubasta para mabayaran ang danyos sa kumpanya. Sa ika-40 palapag ng Romualdez Tower, sa opisina ng chairperson at CEO, nakatayo si Althea sa harap ng malaking bintanang salamin. Tanaw mula roon ang buong syudad ng Makati, isang gubat ng mga gusali na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang syudad na minsan nang naging saksi sa kanyang pagbagsak ay ngayon, saksi na sa kanyang muling pagtayo. Hindi na siya si Althea Romualdez Crisologo. Matapos ang mabilis na annulment, ibinalik niya ang kanyang pangalan. Siya na ngayon si Althea Romualdez. Buo, malaya. May kumatok sa pinto. Come in, sabi niya. Pumasok ang kanyang executive assistant. Ma'am, the new board is ready for the meeting. Tumango si Althea. Thank you. I'll be there in a minute. Pag-alis ng assistant, napangiti siya. Ang bagong board. Mga taong pinili niya base sa integridad at kakayahan, hindi sa utang na loob. Pinamumunuan niya ngayon ang mga meeting ng may kumpiyansa. Ang kanyang bawat desisyon ay pinag-aralan at matatag. Ang dating takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng karunungan na nakuha mula sa mga sugat ng nakaraan. Bago siya tuluyang umalis para sa meeting, kinuha niya ang isang litrato sa kanyang lamesa. Isang litrato niya kasama ang kanyang ama. We did it, Dad. Bulong niya. The company is safe. Pagkatapos ng meeting, isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa kanya sa lobby. Si Isabela. Hindi na ito nakasuot ng mga mamahaling damit na bigay ni Joaquin. Simple lang ang suot nito, ngunit meron itong dignidad na hindi niya nakita noon. Naglakad sila sa isang maliit na hardin sa rooftop ng gusali, isang lugar na payapa at tahimik. Kumusta ka na? Basag ni Althea sa katahimikan. Okay lang, sagot ni Isabela, hindi makatingin ng diretsyo. Nagsisimula ulit. Ginamit ko ang perang ibinigay mo para magtayo ng isang maliit na flower shop sa Quezon City. Noong una, tinanggihan ni Isabela ang tulong pinansyal mula kay Althea. Ngunit iginiit ni Althea na iyon ang nararapat, hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang bahagi ng mana
na dapat sana ay natanggap ni Isabela mula sa kanilang ama. I'm glad to hear that, sinserong sabi ni Althea. Althea, panimula ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto ko lang ulit humingi ng tawad. Sa lahat, nabulag ako sa galit sa mundo, sa galit sa tatay natin. Ginamit ko yon para saktan ka. Tumingin si Althea sa kapatid. Sa mga mata nito, nakita niya ang tunay na pagsisisi. We were both victims of their greed, Isabela. At pareho tayong biktima ng mga pagkakamali ng nakaraan. Ang mahalaga, natuto tayo. Hindi ito isang Hollywood moment. Hindi sila biglang nagyakapan at naging matalik na magkaibigan. Ang mga sugat ay masyadong malalim para maghilom ng ganoon kabilis. Ngunit sa sandaling iyon, sa rooftop na iyon, may isang maliit na tulay na naitayo sa pagitan nilang dalawa. Isang tulay ng pag-unawa, isang simula. Kung kailangan mo ng tulong, sa flower shop, alok ni Althea. Just let me know. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela sa unang pagkakataon. Salamat, ate. Isang linggo pagkatapos noon, isa pang tao mula sa nakaraan ang dumalaw sa opisina ni Althea, si Rafael. Papunta na ito sa Singapore para pangasiwaan ang unang international branch ng kanyang kumpanya. So this is it, sabi ni Rafael nakangiti. Aalis na ang kakampi mo. I can never thank you enough, Raf, sabi ni Althea. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. You would have found a way, sagot ni Rafael. You're the strongest person I know, Althea. Nagkatitigan sila, isang sandali ng tahimik na pag-unawa sa lahat ng pinagdaanan nila. Ang pag-ibig na minsan nilang pinagsaluhan ay naroon pa rin, ngunit iba na ang anyo nito. Isa na itong malalim na respeto at pagmamahal ng dalawang taong naghilom at natagpuan ang kanilang mga sarili nang magkahiwalay. Mag-iingat ka doon, sabi ni Althea. Ikaw rin, sagot ni Rafael. The corporate world is still a jungle, but I know a queen who can rule it. Bago siya umalis, may isang huling tanong si Althea. Raf, magiging masaya ka ba? Ngumiti si Rafael, isang tunay at malayang nangiti. Oo, Althea, at ganoon ka rin dapat. Kinagabihan, hindi umuwi agad si Althea. Nanatili siya sa kanyang opisina. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa syudad. Nag-iisa siya, ngunit hindi siya malungkot. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi tungkol sa paghihiganti. Hindi rin ito tungkol sa pagbawi ng pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kanyang sarili. Ang babaeng minsan ay naging biktima ay isa na ngayong reyna. Hindi dahil sa kanyang pangalan o yaman, kundi dahil natutunan niyang hanapin ang kanyang halaga sa loob ng kanyang sariling puso. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay nakangiti. Malaya. Buo. Siya si Althea Romualdez at ito pa lang ang simula ng kanyang paghahari sa sarili niyang kaharian. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang tunay na pagkatao ay nahuhubog hindi sa marangyang buhay, kundi sa paraan ng pagbangon matapos ang matinding pagtataksil. Kapag ang tiwala ay sinira at ang pag-ibig ay ginamit bilang kasangkapan ng kasinungalingan, dumarating ang sandaling kailangang pumili. Manatiling biktima o maging tagapaghubog ng sariling kapalaran. Ang kasamaan, gaano man ito katalino at organisado, ay hindi nakakatakas sa sariling anino. Darating ang araw na ito'y mabubunyag at mapaparusahan. Samantala, ang taong piniling maging matatag, tapat, at may paninindigan ay ginagantimpalaan ng bagong direksyon, dangal, at kapayapaan. Ang kwentong ito ay paalala na ang lakas ng loob at malinaw na isip ang pinakamahalagang sandata laban sa panlilinlang. Sa inyong palagay, hanggang saan ninyo kayang ipaglaban ang sarili kapag ang buong mundo ay tila laban sa inyo?
Kapag kayo ay niloko ng mga taong pinakamalapit sa inyo, pipiliin ba ninyo ang takot o ang katotohanan? Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Sana ay maayos kayo ngayon, ligtas, at patuloy na lumalakas sa bawat pagsubok. Ano ang aral mula sa kwentong ito na pinakanagbigay sa inyo ng lakas?